Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, mga whistleblower sa nabunyag na JLN scam sinusubukang aregluhin. Bibigyan kita ng 5 milyon para masettle ito. Sasabi niya na gano'n, ay pasensya ka naman nung kako, hindi mangyayari yan. GRP nanindigang patas sa napagkasunduang wealth sharing. MIRF walang dahilan para magreklamo. Ang hatian ng government income ay 75% pupunta sa Moro at ang 25% naman ay mananatili sa gobyerno. Mga biktima ng human rights violation ng Marcos regime, pinayuhang dumulog na sa Korte Suprema matapos mabigo sa Makati RTC sa kanilang claim. Siguro ang gagawin nila, magpa-file po sila ng motion for reconsideration or kaya mag-aapila sila dito sa ating mga korte. Ang NFA inakusang nanggigipit sa mga magsasaka sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Ang presyo ng bigas ay hindi ito makatwiran. Bahagi ito sa kontrol at monopolyo sa industriya ng ating bigas na ang ating gobyerno ay walang ginagawa. Palitang negosyo ang Roving Academy, gabay negosyo sa pag-asenso inilusad ng DTI sa Misamis Occidental. At balita abroad, riot sa isang boxing competition sa Indonesia nag-iwan ng 18 patay. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Lunes, July 15, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live na live sa DWNX 91.1 RMN Naga, DYKR 1161 RMN Kalibo, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, sa DYHP 612 RMN Cebu. Live din tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po ng mga number 1 AM station sa buong bayan. Kasama desidido ang kampo ng mga whistleblower ng 10 billion pesos Janet Lim Napoles o JLN racket na isiwalat pa ang kanilang mga nalalaman sa naturang anomalya na kinasasangkutan ng ilang senador. Ayon kay Attorney Levito Baligod, abogado na isa sa 6 na mga whistleblower, hindi sila papatinag sa pagsusulong ng kaso. Kabila po ng harap-harapang panunuhol na ginagawa ng abogado ni Napoles. Sa interview ng RMN kay Attorney Baligod, kinumpirma niyang mismong siya ay nakaranas ng panunuhol ni Napoles, kung saan paulit-ulit siyang tinatawagan para iareglo ang kaso laban sa JLN Incorporated kapalit ng 5 milyong piso. Nung nagkita na nga kami, pag-upo namin at ay tinanong ko at ang sabi niya, Ading, ako yung abogado ng mga Napoles, sabi niya. Medyo nagulantang ako dahil paano niya nakuha kagad yung numero ko. Sabi ko, bakit manong, ang pag-uusapan kako? Sabi niya, maaari ba nating isettle ito? Ang sabi ko ay hindi po pwede kasi hindi ko estilo ang paatrasin ang mga kliyente. Yung babaguhin nila yung sinabi nila para lamang sa isang settlement. Kung papayag yung mga kliyente ko ay aalis ako na abogado at gawin yan ng sino mang abogado na gugustuhin nila. At ang sinabi niya ay bibigyan kita ng 5 milyon para masettle ito. Sasabi niya na gano'n ay pasensya ka naman nung kako, hindi mangyayari yan at umayo na ako. Sa kabila nito, natutuwa naman sila sa akbang na ginagawa ng National Bureau of Investigation na ngayon ay patuloy sa pangarap na mabidensya magdidiin sa racket na kinasasangkutan ni Napoles. Inihag din ni Attorney Baligod na hindi naman may patutupad ang mga ghost project kung walang approval ng isang mambabatas. National Bureau of Investigation is in the thick of collecting documents,
including COA report. And after siguro makomplete nila yung collection of documents, they will act on whatever findings they may have. If it is appropriate or if it is enough to support the filing of appropriate criminal complaints, palagay ko naman ay gagawin nila. Palagay ko ay gusto rin lang nilang makasigurado dahil hindi po biro itong mga issues na ito. Una rito, tumanggi si Justice Secretary De Lima na magbigay ng iba pang impormasyon tungkol sa sinasagawang investigasyon ng NBI at kung sino ang mga mambabatas na posibleng sangkot sa naturang scam. Nabatid na partikular na kinukuha ng isang mambabatas ang pondo para sa nilang proyekto sa kanayunan o sa isang partikular na lugar sa tinatawag nilang Soft Priority Development Assistance Fund na ginagamit para sa mga non-infrastructure project ng pamahalaan. Nais ni Senador Franklin Drilon na itigil na lamang ang paglalaan ng pork barrel o Priority Development Assistance Fund o PDAF para sa mga mambabatas. Ang pahayag ni Drilon ay kasunod ng pananapabalitang 10 billion peso pork barrel na nagamit umano noong nakaraang administrasyon sa ghost projects ng isang non-government organization. Sangkot din sa nasabing issue ang 5 senador at 23 kongresista. Suwestyon ni Drilon, ilimita na lamang sa institutional recipients ang pondo tulad ng mga paaralan at ospital para mabantayan at ma-audit ito. Panawagan pa ng senador sa kinaukulan, dapat may managot sa katapusan ng investigasyon ng NBI kaugnay sa anomalya sa pork barrel. Walang dahilan para umalma ang MILF sa napagkasundong wealth sharing ng gobyerno at Bangsamoro. Matatandang noong Sabado ng gabi, formal lang naisapinal ng Moro Islamic Liberation Front at gobyerno ng wealth sharing annex sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa interview ng RMN kay Government Chief Negotiator Professor Miriam Ferrer, sinabi nitong naging maayos ang pag-uusap nila ng MILF kung saan napagkasunduan ng dalawang kampo ang tamang hatian o sharing ng likas na yaman ng Bangsamoro. Sa kasunduan 75-25 ang maging hatian sa mga non-metallic minerals paborable sa MILF, habang 50-50 naman sa iba pang natural resources. Ayon po kay Ferrer, wala siya nakitang dahilan para umalma ang MILF dahil patas ang kanilang binalangkas na kasunduan. Ito yung ating napagkasunduan, yung non-metallic mineral, sand and gravel. Graba o buhangin, ang income niya ay mapupunta lahat sa Bangsamoro. Yung metallic minerals, tulad ng gold, copper, nickel, ang government income dyan ay yung 2% excise tax. So ang sinasabi natin dito, dun sa 2% na yan, ang hatian ng government income ay 75% pupunta sa Bangsamoro at ang 25% naman ay mananatili sa gobyerno. Sa ngayon po ay tututuan naman ng dalawang panig ang power sharing at normalization annexes. At inaasang bago matapos ang taon, tapos na ang kabuang nilalaman ng Bangsamoro Peace Agreement. Pinayuhan ng Presidential Commission on Good Government ang mga human rights victims na umapela sa kataas-asang hukuman matapos na hindi katigan ng Makati RTC ang kanilang petisyon na makuha ang 2 bilyong dolyar na danyos mula sa pamilya Marcos. Ang 2 bilyong dolyar na danyos ay unang ipinagutos ng District Court ng Hawaii Government laban sa pamilya Marcos. Subalit hanggang ngayon ay bigoho ang mga biktimang makuha ang naturang halaga. Dahil dito umapela ang mga human rights victims sa Makati RTC na ipatupad sa bansa ang kautusan ng Hawaii District Court. Pero sa naging desisyon, hindi kinatigan ng lokal na korte ang mga complainant. Ayon kay PCGG Chairman Andres Bautista, kulang ang nilalaman ng petisyon ng mga human rights victims at hindi rin malinaw kung saan kukunin ang 2 bilyong dolyar na ibabayad sa kanila. Ng kaso sa Federal District Court of Hawaii, Ms. Mijares at saka yung iba pong mga human rights victims. Nanalo po sila doon. Ngayon, ang gusto nila pong gawin ay i-enforce yung judgment dito po sa Pilipinas. Pero sabi ng RTC Makati ay yung kanilang petition daw ay kulang. Like, sino ang mga bibigyan ng pera at ano yung mga nangyari sa kanila, bakit sila magkakaroon dapat ng compensation, no? Nilinaw naman ni Bautista na walang kinalaman ng gobyerno sa naging hakbang ng mga human rights victims at ito'y panibagong kaso ng mga biktima laban sa mga Marcos. Walang kinalaman ng gobyerno dyan.
this is really between the human rights victims at saka ang estado ni dating Pangulong Marcos. Diba meron tayong bagong batas, bibigay ng compensation ng 10 billion pesos sa lahat ng mga human rights victims. Si PCGG Chairman Andres Bautista sa interview ng RMN. Kaya kakalampagin ng mga grupong kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP. Ang tanggapan naman ng National Food Authority mamayang hapon bunsod ng pagtataas ng presyo ng bigas. Matatandaan nagmahal ng piso hanggang 3 piso ang presyo ng bigas sa merkado, partikular na commercial rice. Sa interview ng RMN kay KMP Secretary General Antonio Flores, sinabi nitong hindi makatwiran ng pagtataas ng presyo ng bigas, lalo't magpapagutom lamang ito sa mahihirap na mamamayan. Hindi ito makatwiran dahil ang ginawa nilang katwiran na ang buwan daw ng Hulyo, Agosto at Septembre ay tinatawag na lean month. Kaya naging abnormal ang ugali sa pagtaas ng presyo ng bigas at bigla ang pagtaas ay hindi na makabalik ito sa normal na antas. Kaya malaking problema ang papasanin ng sambayan ng Pilipino. Binanatan din nito ang NFA sa patuloy na panggigipit sa mga magsasaka. Bagamat patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas, hindi naman tumataas ang bilihin o bilihan sa palay. Dahil kung tutusin natin, ang presyo ng palay ay nakapako sa 17 pesos ang kilo sa pamimili ng NFA. Dapat sana, kung magtaas ang presyo ng bigas, dapat doble din ang presyo ng palay. Una ng question mga kasama ng KMP ang kawalan ng kontrol ng gobyerno sa presyo ng bigas. Sa ngayon po ang presyo ng bigas ay nakabase sa Rice Price Monitoring Team ng NFA. Mga senador na malaki ang gastos inilahad ni Senator Santiago. Kasama natin sa balita live si Grace Mariano. RMN Report. Hinubaran ni Senator Miriam Defensor Santiago ng maskara mga senador ng pinakamalalaking gastos base sa 2011 report ng Commission on Audit. Ayon kay Santiago, si dating Senate President Juan Ponce Enrile ang may pinakamalaking office expenses na umaabot sa 180 million pesos. Kasunod niya, si Acting Senate President Jingo Estrada na mayroong 62 million pesos na office expenses. Pangatlo si Senator Vicente Soto III gumastos ng 56 million pesos at Alan Peter Cayetano na mayroong 55 million pesos. Ang naturang impormasyon na inilahad ni Santiago sa kanyang pagsasalita sa 2013 National Accountancy Week celebration. Muli dito, pinastigo muli ni Senator Santiago Enrile sa pagkakaroon nito ng kontrol noon sa 50% ng pondo ng Senado. Kaya ang hamon niya kay Enrile, i-liquidate nito at ipaliwanag ng mabuti kung paano niya ginastos ang pondo ng Senado nang siya pa ang nakaupong Senate President. Ayon kay Santiago, ang mga senador ay tumatanggap taon-taon ng 43 million pesos na personal income taon-taon, pero sa Enrile ay tumatanggap ng hanggang 166% na dagdag kita, habang meron din ilang senador na tumatanggap ng hanggang mahigit 20% dagdag. Nagbanta si Santiago na sa 16th Congress magkakaroon siya ng privilege speech laban kay Enrile at kay dating Senador Pantino P. Lacson na naniniraan niya sa kanya. Pinakamatitig naman si Senator Jocor Arroyo na gumastos lamang ng 31.8 million pesos. Kasunod si Senator Franklin Drilon na meron na italang office expenses ng 34.9 million pesos at pangatlo si Lacson na gumastos lang ng 37 million pesos. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Patak, RMN. Radyo mo nationwide. Kaso ni dating NEDA Chief Romulo Neri sa NBN-CTE deal, pinagtibay ng Court of Appeals. Kasama natin sa balita live, Angel Ronquillo. RMN Report. Pinagtibay nga ng Court of Appeals ang guilty ruling laban kay dating Social Security System President Romulo Neri hinggil sa pagkakasangkot ito sa kontrobersyal na $329 million National Broadband Network deal kasamang ZTE Corporation sa China. Kaugnay ito, nakitaan din ng dahilan para panagutin si Neri ng administrative charges. Batay sa 12 payo ng desisyon na pinunente ni Justice Edwin Soron na kinatigan naman ni Justices Hakim Abdul Wahid at Marlene Gonzalez CA and si Son ng C86 Division, sinang-ayunan ng korte ang guilty verdict laban kay Neri at pagbasura sa petition for review na una nang inihain ng SSS. Una na kasing sinuspindi ang dating SSS President ang anti-graft office ng 6 na buwan ng 2009 dahil sa grave misconduct dahil sa issue ng lunch meetings kasama ni na dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos. Dahil dito ang ombudsman ang nagsasabing sa maanumalyang NBN
ZTE Bill. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Juan Quilio, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Kasama inilusad po ng Department of Trade and Industry o DTI ang Small and Medium Enterprises Roving Academy, gabay negosyo sa pag-asenso sa Misamis Occidental. Ayon kay DTI Provincial Director Delia Ayano, layunin po ng ISMERA na mayangat ang kakayanan ng micro SME mula sa lokal na bahagi papuntang pandaigdigang merkado. Sa pamamagitan din niyan ay maraming trabaho ang pwedeng malika para tuluyan pong mapababa ang kahirapan at mayangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Kabilang sa mga pinag-aaralan sa nasabing academy ay startup and capability building, market awareness, market readiness, export market entry at export sustainability and expansion. RMN News Abroad. Umabot sa 18 katao ang namatay habang 47 naman ang sugatan matapos magka-riot doon sa Bupati Cup, isang boxing competition na ginanap sa Nabire, Papua, Indonesia. Ay sa Indonesian Police, yung mga biktima ay nadaganan ng tinatayang 1,500 na mga manonood na nagkagulo sa Kota Lama Sports Stadium. Nagsimula yung riot ng batuhin ng mga supporter ng nanalong boksingero yung mga judges dahil sa naging desisyon ng mga ito. Bukod sa mga pulis, rumisponde rin ang mga sundalo na para pigilan lamang yung naturang matinding riot. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Iyo pong narinig muli ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayong Lunes ang tanghali, July 15, 2013. Sa mga taga-Naga, susunod na diyan si Ed Ventura sa RMN News Diretso Balitang Naga sa DWNX 91.1. Panoorin po kamayon sa mga aming naging pagbabalita ngayon alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Sa amin ng serbisyo publiko pa rin si Buddy Oberas. At Weng Galapenya. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maaasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At alas 12, 17.